So baka ito, mangyari na naman siya. As we head into game number 1 na nagsimula na pala, huwag na natin patagalin to. Casters, inyo na. Yeah, there's something influence Rage na very familiar sila sa laban nila, sa naging laban nila kahapon. Na kapag nakakuha sila ng early game aggressive heroes, talaga yung river control ay napakalaking factor. Kaso they're up against one of the most aggressive team din pagdating sa river control, and muntik pa mabigyan si Pakito na nakaka-lead. Medyo confusing pero kaya niya yan. Pwede naman Pakitu. Pakitu. Kasi double O naman yung pangalan niya. Bagay. Para di sila ma-confuse, no? Oo. Buti nahinto ni Chan. Uy, pero ay grabe! Bruce ko nahuli ka agad, lumabas sa lane si Monsters, pero nandun naman yung info para sa Onyx PH na nahuli lang kaagad nung Hilda. Oo, dito na bigla yung Big Run kahapon yung control ng Influence Rage over the river. Na-force yung retry ni King Kong. Siya yung ini-invadean! Grabe, walang hinto talaga yung pag-agro dito ng Influence Rage. Papasok dito si Bruce ko, nanakap naman yung Farsa. Si Chan, sinusubukan niya makatakas pero wala na siyang wings by wings at nakabawi kaagad ang Onyx PH. Okay, 1-for-1 exchange. Again, the river control is very important pero kakaiba yung pinapakitang control dito ng Influence Rage. Muntikan pa si King Kong. Buti na lang. May revitalize dito si Kirk. Nanakap dito si Monsters pero nakatago kasi sa damuhan. Nakakapag-dash out pa si King Rito Blade Surge. Enough ba yung damage? Hindi ata. And si Pakito ay tutumba na naman. Hindi pala na naman. For the first time. Pero sakto na kapag immortal form din si King Kong. Nakatulong ata yun na nabigyan siya ng konting depensa para hindi siya mapitas. Ayun na. Sabi ni Brusco, ang ano nyo palo kayo dito sa river sige. Dito tayo magkakaalaman, paalakasan tayo dito sa river control. Makulit talaga ngayon ang Influence Rage. And kita rin naman yung ganitong laro para sa kanila sa MPL Latam. Pero I think na supplement lang din kasi meron silang Indonesian EXP laner na naglalaro doon. Yep, again, third of fight between Onyx and Influence Rage. King Kong with the retribution alongside the Soul Saver. And disiplina lang ang pinakita rito ng Influence Rage. No longer pursuing the Suyo. And sa may middle lane, nagkakalaban na dito. Kick! Wala kay Brusco, nahuli nila dito yung Farsa as well as Monsters on the Hilda. Pero nakahanap naman sila ng bawi dito. Si Kirk tumumba rin naman. Pero si Jotun, di siya nagpapapigil. Nakuha niya yung orange camp ni King Kong. Kahit anong parte ng mapa, lagi lang nag-i-invade yung Influencer Ration nagpapakita. So ginagawa lang talaga nila yung mga gusto gawin ng mga teams kontra sa Onyx PH, which is i-control mo yung early game nila para maging hindi komportable yung Onyx, okay? Grabe, palaban. Ayaw bigyan ng momentum si King Kong. Kabisado ata naling Sigma pattern. Pati yung mga invasive maneuvers ni King Kong, na-force na naman yung retribution. Kick mula rito kay Brusco. Pauhulit na naman nila si Pakito. So kahit paano, nakakahanap pa rin ng mga aggressive movements ng Onyx Philippines. Pero grabe pa, palo-palo. Literal, pinalo. Si Brusco and the Cho gets shut down. Grabe, Super Prince. Binigyan, tapos diversion kagad uuwi. Pabalik sa mapa. Sa kanilang base dito, si Super Prince. Mataas pa ang lamang dito ng Onyx Philippines kahit ang dami nang nagawang tama ang Influence Rage sa pagkuha ng mga farm ni King Kong sa paghinto sa kanya pero hindi pa nila nahuhuli si King Kong. So the fact na wala pang death dito ang jungler ng Onyx PH, malaking bagay yun para sa kanila. Pero nami-meet ng Influence Rage yung requirements ng lineup nila kasi medyo sila yung gusto rito na guys, relax lang, hintay tayo power spike. Yung Joy tsaka Granger kailangan mag-match yung kanilang mga timings. And kahit sabihin natin Onyx Philippines, malaki yung kalamangan nila dito. It's 1.6 and may lamang din naman sila with the Irtel on their side. Nakakaano pa rin, nakakatakot pa rin yung idea na si Fury tsaka si Yotun parang walang nanggugulo sa kanila. Masaya yung farming nila. Pero ngayon, Onyx Philippines, parang nakontrol nila onte yung pagka-agresibong galaw ng Influence Rage. Sa taas, Kirk and Monster, nagkita si Kelra, nagpupush ng lane sa baba. At makakalabas muna siya. Tingnan natin kung magdo-double lane. Mukhang oo nga. Pero makasipa si Brusco. Nahanap si Pakitu. At yung damage ng Farsa hindi mahuhuli si Brusco. Pero there's like nagamit na. Diversion mula sa Onyx Philippines. Hindi sila sasakay. Dahil nakita ni Chan yun. Pero nabigyan si Monsters. Apat yung nakasalubong niya. And makukuha pa ni King Kong yung pagon. Ang Yotun. Tutumba na. Kirk. Muntik pang umabot yung kanyang AOG pero di na kailangan dahil na-secure din naman ng Onyx Philippines ito yung kill and auto-invade na si King Kong. Sabi niya, ito na yung aking favorite part. Ito na yung exciting part para sa Onyx Philippines pagkatapos ng pagong rekta sa buff. At Influence Rage, nakatingin na lang sa jungle nila. Hindi nila mahinto yung pag-invade ni King Kong. Onyx Philippines naman ang kontrolado ngayon. 5 na sa baba pero walang masyadong gawa ngayon. Kasi diversion muna, maghahanap si Brusco at si Friends. Kita nila na nag-TP kasi hindi nila alam saan papunta and mabibiktima pa nga
si Moonsters dito doon sa may damuhan. Okay, Oy! 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 Okay. Okay lang, 2v1, 2v1. Okay. 2v1. Okay. Bihira ang makakasolo kill kay Kelra. And in fairness, Uy! 2v1 yun. Nagkape. Nag-flicker. Nagkape. Nagkape. Okay lang yun. Okay. Sa totoo lang, masarap ang kape sa Jakarta. Oo. At sigurado ako meron nata naman dalang kape yung mga taga-Brazil. Masarap din ang kape sa Brazil. Oo, practice lang. Ang importante na masaya kayo na gising yung gold laner nyo. Tama. Importante. Onyx Philippines. Nawalan man sila ng 300 doon sa kanilang gold lead. At least nakakahanap ng bawi dito sa mga trades ang Onyx Philippines. And Moonsters, napapasakit dito yung damage output mula kay Louie. And so far, lumalaki lang yung kalamangan. And this is hard for Influence Rage kasi again, Iritel yung katapat nila. Even though, let's say, meron silang Joy, na delay yung kanilang timing and baka umabot sa point na yung late game maaga naman dumating para sa Onyx Philippines. Good read para sa Onyx. Binablock nila yung pag-split push ng Joy doon sa taas. Si Kirk ang nagdedepensa sa Torre. At may lamang nga ng 500 na gold si King Kong. So kahit sa lahat ng mga nangyari, lamang pa rin si King. Pakito na force back. 10 seconds bago mag-spawn diversion sa pupunta naman si Super Friends. Ngayon may biyahe. May biyaheng patagumpay doon sa may bottom lane kasama pa si King Kong. Wala kang flicker! Hinahuli dito si Fury pero sa may batang likuran si Monsters. Sinalubong nila yung Onyx Philippines kaso wala siya ng damage. Wala yung Granger, kakapatay lang and si Yoto nagpa-farm pa. Grabe to si Brusco, 6-2-3 na yung KDA niya at dahil napitas nila yung gold laner, Influence Rage nagdahan-dahan dito para sa Turtle. Hindi na ata nila i-contest yung pagong dahil sabi nila kulang na lang tayo sa damage pero nandito si Jotun sa susubukan niya gumamit ng ultimate. Yung kalit pero si Brusco pa rin nakapag-last hit pero na-burst doon si King Kong. Pero yung Joy nasa likod, nahanap si Kelra at walang takas na ata. Ginamit yung AOG, naiwasan pero nung nakapatagsipa pa rin ni Brusco at si Super Friends! Diversion sa likod para sa Monster Mage! Sobrang lupit nung timing nung diversion. Tumama yung kanyang combo. Nung malupit nung sabay pa sila. Nag-dash away yung Granger, nag-flicker pa si Super Prince paharapan. And ngayon, di pa sila tapos. Lumalabang pa si Super Prince. Sabi niya, galit ako ngayon. Nakalo, binigyan niyo ako Louie Pwes ganito ang mala-impactong experience kapag Super Prince ang may hawak ng Louie. Walang takot, tinatayuan niyo yung Hildo. Okay, sige, magsapakan tayo dito. Wala akong pake, okay lang. At si Monsters, nag-recall na lang pabalik. Topside naman ang pagpunta ni Kelra. Doon siya maghahanap ng farm. And speaking of farm, konting lamang niya kontra sa Granger 800. Oo. Pero again Onyx Philippines. Uy, masakit. Hapti. Heavy cross mo, napagamit na. Napakagandang dodge mula dito kay Kelra. Medyo nabali yung paa ni Yotun doon. Oo. Pero ako, sabihin ko na Redmar, medyo nagiging maganda yung objective takes ng Influence Rage yung combo nung Raging Sandstorm kay King Kong kanina. Talagang ang focus nila dito is i-shut down yung laro ni King Kong. Pero nai-enable din yung ibang mga tao kasi tulad nga ng sinabi ni Mirko, parang 5 Kelra, 5 King Kong, 5 Super Friends yan. Ma-shutdown mo man yung isa, kailangan mo pang intindihin yung iba. Tulad yan, may iniintindi na naman na iba ang Influence Rage, nag-TV na naman. Super Friends, napakagandang Raging Sandstorm mula dito kay Pakito. Pero sapat ba? Sa may bandang likuran, na-kick! Nasipa yung Joy sa ilalim ng Torre. Tutumba na ata si Yotun. And Joy gets shut down. King Kong with another blade surge onto the front line. Tutumba siya sa mga bala ng Granger. Pero ito na ang Super Family. Tumatay na sa Tier 1 Tower ng Influence Rage. 4 ang nawala dito sa kanilang side. Samantalang si King Kong lang naman ang namatay. Maganda yung execution pero hindi natapos. Onyx Philippines ang nagtapos sa Influence Rage. Sa sequence na yon, makaka-respawn sila para sa Lord na to. King Kong wala pa sa mapa, wala pang retry pero i-rush na lang. Influence Rage, tatakbo sila kasi andun naman yung Hilda. Ano ang gagawin ngayon ng Onyx Philippines? Dahan-dahan muna. May diversion na, pwede silang yung favorite ni Super Prince sa nagtitipi. Doon sa kaliwa, baka padala niya si One Man Army, Kelra. Tignan natin kung magagawa nila yun. Kita. Magaling yung pwesto ng Hilda. Kita nila kung nasan si Chan, kita nila kung nasan si Yotun. Pero tulad sabi mo, maganda yung pwesto ni Moonsters and nakita naman na siya ni Kelra dito. Brusco, tapakan sila ng Pakito. Dalawang Brusco brothers na makikita pero naka-ready yung diversion ni Super Prince. Uy! Dito mamba yung duality. Pero okay lang, wala pa naman si King Kong. Chill lang. Slow Lord take lang para sa Onyx Philippines. Although medyo makapal yung wave sa baba, baka mabasag yung Torre. So, i-reset muna yun ng Onyx Philippines. Pero baka mag-punish Baka ma-punish sila ng Influence Rage. Tingnan natin ano gagawin dito ng Onyx Philippines. Ano yung maging respond nila. Sa baba si King Kong pero nasa baba rin naman yung Joy. 4v4 dito sa Lord. Pero na-handle lang nila yung minion waves. Brusco naghahanap ng angulo para sa sipa. Pero hindi pa nabibigay ang angulo na yon. Yeah.
Influence Rage, may Malefic Roar na yung Granger na to. Dapat Pakita mag-ingat. yung Joy. Oh, nakita sa baba. Pwede mag-rush ata dito yung Onyx Philippines. Ayan na. Si Kirk kumitingin na, sabi niya, sino kaya ang pwedeng sabahin ni Brusco rito? Kita na rin Brusco. Sabi niya, pwede na yan! Kanina pa makulit yan! Eh, tutumba na rito sa Pakito. Lord, sino Monsters? makakahawak? Monster, sinusubukan niyang umarap. Yung Joy, Nang yung Joy! possible entry sa may bandang likuran, pero yung Joy na nga, napakagandang heavy crossbow mura kay Kelra. Nakatakbo ba siya? Palayo sa Joy! And si King Kong naghaharap ng next target. Purify mula dito ko Chan para hindi siya ma-stun. Nung katot-katsa na tumalong ito AOG, pero nagkatipian na lang. Alam na nila na libreng Lord na to. Pero si Super Fritz, walang libre-libre. Halika rito. Pero nakatakbo pa rin naman yung Farsa. Pero yung Lord ay nakuha na nga ni King Kong. Lumalaban pa rin sa Fury. Flicker in. Grabe naman yung Ines. Grabe yung Ines ni Fury. Plinikera niya pero hinarangan yung mga bala ng katawan ng Onyx Philippines. Masyado kayong excited! Influence Rage! Akala ko bibitawan na ng Granger, pre, nag-flaker ka pa! Nagkape talaga tong si Fury! Nabadtrip siya sa TP. Nabadtrip. Nag-carry ko lang sila ni Kirk eh. Yung kay Kirk kasi nakakainis. Kung tuloy nag-3-1 ka, 722 na yung KDA! 8256! Ang goal ng Onyx Philippines. At ito naman maghahanap ng ganda ng Onyx Philippines. Nahanap kagad si Jotun. Wala nang Jungler, wala nang Joy, kagad ang Influence Rage. Knock-up lang yun ha. Knock-up lang yun. Wala pang sipa. Ganon nakataas yung damage output ni Kelra. Almost 2,000 yung kalamangan niya. AOG Oy, Kirk! mula kay Kirk. Doon sa may batang likuran. Inabot nila dito si Chan. And pinok lang. Hindi nakabawi. Eh, yun yung hinawakan yung tenga mo. Wala kang magawa. Okay ka ba dyan? Ang tinanong ng Onyx Philippines. At ngayon, okay ba kayo? Kasi makakapush sila ng Torre. Inhibitors, Lord, Minions. Pumapasok na sa base ng Influence Rage. Brusco naghanap ng angulo. Brusco hindi makakanaka pero siya ang mabibigyan ng damage dito ng Influence Rage. Kailangan mag-back raging Sunstorm doon sa likod. Mahuhuli si Kelra, mahuhuli si Prince. Pero wala Walang siya masyado kasi damage. si Pakito at si Monsters lang. Pero nakatakas si grabe. Pakito. Naiwan yung Hilda. Onyx Philippines, 12,000. Conceal, ready na sila. Gusto na nila. Pero na-damage pa yung Onyx PH. Pero yung strike, napatay nila din si King Kong. Pero tutumba pa rin naman yung mga frontliners ng Influence Rage. And nandito pa rin naman si Kelra para mag-tower lock. M6 Special. Sabi niya, wala akong pakisakil. Gusto ko yung Torre. Gusto ko yung Game 1. Oh my gosh! Kakaibang panimula, pambungad, panggulat ang inihatid sa atin doon both ng Onyx Philippines at Influence Rage. Pero in the end, gaya nga ng sinabi nito, M6 Special lang, dating gawin Oo. lang. Panalo lang talaga, base muna. Alam mo, respeto. Maraming salamat, Influence Rage. Feeling ko nabigay na nila sa atin yung pinaka-exciting game so far ngayon Oo. eh. Ano, palag na palag eh. And respect kahit sobrang taas ng gold lead ng Onyx ha. Sinubukan talaga nila lahat. Wala silang takot, pre. Oo. Yung tipong sinabi natin bago pumasok na baka sila yung hindi ligtas